Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Pera ng bayan, pagsilip sa sweldo ng mga lingkod bayan. Sa isang demokrasya, mahalaga ang transparency. Karapatan ng mga mamamayan na malaman kung paano gumagana ang kanilang gobyerno. Kasama rito ang sweldo ng mga opisyal ng publiko. Ang mga sweldong ito ay binabayaran ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga buwis. Ang pag-unawa sa mga sweldong ito ay nakakatulong sa atin na masuri kung ang serbisyo publiko ay patas. Nakakatulong din ito sa atin na panagutin ang ating mga pinuno. Ang Department of Budget and Management o DBM ang nagtatakda ng mga salary grade at rates para sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Kasama rito ang lahat mula sa Pangulo hanggang sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Ang mga sweldong ito ay standardized. Tinitiyak nito na ang mga taong may magkaparehong tungkulin ay tumatanggap ng parehong bayad. Regular na ina-update ng DBM ang mga rate na ito upang maipakita ang cost of living. Ginanap ang midterm elections ng Pilipinas noong Mayo 2025. Sa halalang ito, nakita natin ang mga bagong mukha at mga pamilyar na pangalan na nanungkulan sa mga posisyon ng kapangyarihan. Mula sa mga senador na gumagawa ng mga batas hanggang sa mga mayor na namamahala sa mga lungsod, ang mga opisyal na ito ay may mabigat na responsibilidad. Ang kanilang mga sweldo ay sumasalamin sa kahalagahan at mga hinihingi ng kanilang mga tungkulin. Habang tinatalakay natin ang mga tiyak na saklaw ng sweldo, mahalagang tandaan ang mas malaking larawan. Ang mga numerong ito ay kumakatawan sa higit pa sa mga numero lamang. Kinakatawan nila ang halaga na inilalagay natin sa serbisyo publiko. At ipinapaala nila sa atin ang kahalagahan ng accountability sa isang gumaganang demokrasya. Ang mga senador at kinatawan ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mga batas ng bansa. Sila ang nasa puso ng proseso ng paggawa ng batas. Ang kanilang trabaho ay nakakaapekto sa bawat Pilipino. Dahil sa napakalaking responsibilidad na ito, ang kanilang mga sweldo ay sumasalamin sa mataas na inaasahan sa kanila. Batay sa pinakahuling datos mula sa DBM, ang mga senador at kinatawan ay kumikita ng buwanang sweldo mula 293,191 pesos hanggang 334,059 pesos. Inilalagay sila nito sa salary grade 31. Ang mga numerong ito ay maaring mukhang malaki, ngunit kasama nito ang bigat ng pagkatawan sa milyon-milyong Pilipino. Ang namumuno sa Senado at sa House of Representatives ay ang Senate President at ang House Speaker. Ang mga individual na ito ang may hawak ng pinakamataas na posisyon sa kani-kanilang mga chamber. Ginagabayan nila ang mga legislative agenda at pinamamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon. Ang kanilang mga tungkulin ay nangangailangan ng pambihirang pamumuno at malalim na pag-unawa sa proseso ng paggawa ng batas. Dahil sa mga karagdagang responsibilidad na ito, ang Senate President at ang House Speaker ay kumikita ng buwanang sweldo mula 347,888 pesos hanggang 398,686 pesos. Inilalagay sila nito sa salary grade 32. Ang kanilang mga sweldo ay sumasalamin sa mahalagang papel na ginagampanan nila sa paggabay sa direksyon ng lehislasyon ng bansa. Ang mga gobernador at mayor ang mukha ng pamumuno sa kani-kanilang mga probinsya at lungsod. Responsibly sila sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Mula sa mga proyekto sa infrastruktura hanggang sa mga serbisyong panlipunan, ang kanilang mga desisyon ay direktang nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Ang mga gobernador at city mayor ay kumikita ng buwanang sweldo mula 203,200 pesos hanggang 226,319 pesos na salary grade 30. Ang kanilang mga sweldo ay sumasalamin sa saklaw ng kanilang mga responsibilidad. Pinamahalaan nila ang mga budget, pinangangasiwaan ang mga lokal na unit ng pamahalaan, at tinutugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad.
Ang mga municipal mayor na namumuno sa mas maliliit na lokalidad ay kumikita ng buwanang sweldo mula 142,663 pesos hanggang 178,572 pesos na nasa ilalim ng salary grades 27 hanggang 28. Bagamat maaaring mas maliit ang kanilang mga lugar ng responsibilidad, ang kanilang epekto sa kanilang mga komunidad ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga lokal na pinunong ito ang tulay sa pagitan ng mga pambansang patakaran at lokal na implementasyon. Ang kanilang mga sweldo ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng epektibong lokal na pamamahala sa Pilipinas. Ang transparency sa sweldo ng mga pampublikong opisyal ay hindi lamang tungkol sa pag-alam sa mga numero. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala sa pagitan ng gobyerno at ng mga tao. Kapag may alam ang mga mamamayan, mas makakalahok sila sa proseso ng demokrasya. Ang pag-alam sa mga numerong ito ay nagbibigay daan para sa matalinong mga talakayan tungkol sa serbisyo publiko. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang istruktura ng kompensasyon para sa mga mahahalagang tungkuling ito. At nagbigay daan ito sa atin na masuri kung ang mga sweldong ito ay naaayon sa mga responsibilidad at hinihingi ng mga posisyon. Ang transparency ay mahalaga sa isang malusog na demokrasya. Sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa mga sweldo ng ating mga pampublikong opisyal, nakakatulong tayo sa isang mas may pananagutan at tumutugon na pamahalaan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!